Ako si Zel. 2010 pagka-graduate ko ng high school, nagtrabaho na ako. Nanirahan ako sa tita ko na may inuupahang bahay sa Valenzuela. Nakapagtrabaho ako sa isang factory doon. Isang buwan pa lang ako doon sa bahay. May mga kakatwang pangyayari na. Day off ko nung araw na yon. Ako lang sa bahay dahil nagtuturo ang tita ko at pumapasok naman sa school ang mga pinsan ko. Nakahiga ako sa mahabang upuan sa sala. Nakatalikod yun sa may kusina nung makatulog ako. Sa panaginip ko, nasa duyan ako na nasa likod ng bahay. Napagitnaan yun ng puno ng kalamansi at sampalok. May nagtutulak sa akin, pero hindi ko makita. At kahit anong gawin ko, hindi ako makalingon. Tapos napamulat ako. Pagbangon ko, may nakasilip na lalaki sa may bintana. Nung magkatitigan kami, bigla siyang tumakbo. Sa takot ko, tinext ko si tita. Na itinext naman ang kilala niyang kagawad, kaya pinuntahan nila ako. Ang sabi sa akin ni kagawad, mag-lock lang ako lagi ng mga pinto. Kinabukasan, paglabas ko ng bahay, may nakalagay na bulaklak sa doormat. Hindi ko alam kung anong bulaklak yun, pero ang ganda at ang bango. Kaya pinasok ko sa bahay at nilagay sa kwarto ko. Isang linggo na halos wala akong tulog kahit anong gawin kong pwesto. Ilang tupa na rin ang nabilang ko. Pero hindi pa rin ako dalawin ng antok. Tapos umuwi ako ng probinsya namin nung off ko kasi birthday ng kapatid ko. Doon, natulog lang ang ginawa ko. Kaya akala ko na mamahay lang ako kay tita. Hanggang sa pagbalik ko kay tita, dun ko napansin na yung bulaklak sa kwarto ko, hindi pa rin nalalanta. Nung pinakita ko yun kay tita, akala niya plastic. Siya ang nagsabi na ibibilhan niya ng vase at i-display namin sa may sala. Kaya kinagabihan, pag uwi ko galing trabaho, nasa center table na yun, nakalagay na sa may vase. Maayos ang tulog ko ng gabing yun. Sa sumunod na gabi, lumabas pa ako para bumili ng ulam kasi naubos yung ulam. Hindi pa kami nakakakain ng panganay ni tita. Sa kapitbahay, nagtitinda sila ng mga ihaw-ihaw. Sabi ng pinsan ko gusto niya yon. Yung tindera, tinanong niya kami kung sino yung binatang nakaupo lang sa sala namin mula kagabi. Nagtinginan kami ng pinsan ko. Kasi papa nila nasa probinsya, nagsasaka. Puro kami babae sa bahay. Tapos yung isang tindero din, sabi, parang asawa ko raw ata yun. Kasi dati daw kitang-kita nila yun lagi sa kwarto ko. Takot na takot kami ng pinsan ko kaya umuwi kami at sinabi yun kay tita. Si tita din natakot. Ura-urada niyang tinawagan yung katrabaho niya at nakiusap na kung pwede, dun muna kami ng gabing yun sa bahay niya. Sa may sala kami ng katrabaho niya natulog. Iisa lang kasi ang kwarto ng bahay na yun. Kinabukasan nung break namin sa trabaho, hindi ako kumain sa sobrang pag-iisip. Naka-close ko na yung guard naming babae. Tinabihan niya ako tapos tinanong niya ako kung bakit parang balisa ako. Kaya kwento ko sa kanya lahat ng nangyayari. Tapos sabi niya sa akin may tatawagan lang siya. Pagbalik niya, sinabi niyang hintayin namin yung tawag ng kaibigan niya at dagdag pa niya, binigay niya yung pangalan ko sa Facebook. Uwian na nung magkita kami ulit ni Ate Guard. Sabi niya, Zel, tapon mo na yung bulaklak. Mas maganda nga kung susunugin mo para hindi na bumalik. Naiyak na ako. Kasi paano niya nalaman yung tungkol sa may bulaklak? Sabi ni ate, sasamahan niya pa ako para daw hindi ako matakot. Sinunog namin yung bulaklak. Pagkasindi namin ng papel, lumakas yung ihip ng hangin. Pero hindi kami nagpatinag kasi desidido talaga kaming masunog yun. Pagbalik namin, wala na kaming naramdaman. Kaya akala ko tapos na. Day off ko na naman pero nataong weekends. Kaya yung mga pinsan ko nasa bahay. Nakatambay sila sa kwarto ko. Tapos sabi ko matulog sila. Nataong umuulan kaya malamig. Kaya nagsindi lang kami ng katol para hindi malamok. Naidlip din ako. Pero saglit lang kasi nagising ako. Kasi tangina ang lamig. Pagkakita ko, umiikot yung LC ng electric fan. Kaya pinapatay ko dun sa pinsan ko kasi siya yung pinakamalapit tapos tumalikod na ako. Pero bigla niya akong kinalabit. Hindi ko siya nilingon pero sumagot ako ng, bakit?
Tapos ang sagot niya, hindi naman daw nakasaksak yung electric fan. Doon ako napabangon. Tinignan ko, hindi nga nakasaksak. Yung panganay ng tita ko biglang tumayo halatang bagong gising. Binuksan niya yung pinto, pero bigla ding sumara. Doon siya nagising na ng tuluyan. Doon siya tumingin sa amin na namimilog ang mga mata. Napatingin na rin siya sa may electric fan. Nagsigawan na kami. Ako na yung nagsubok buksan yung pinto. Nabubuksan ko naman pero konti lang. Tapos parang may hihila mula sa labas. Nabuksan namin yung pinto nung nilabasan kami ni tita sa kwarto niya. Galit na galit kasi nagkukumpute siya ng mga grades. Ang ingay daw namin. Tapos lahat ng bintana sumara biglaan. Yung bintana sa buong bahay, mga steel window. Yung mahirap isara pati ibukas lalo pag hindi nalangisan. Tapos sumunod na yung mga pinto, nagbubukas-sara. Yung pinakabunsong anak ng tita ko na kinder that time, may kinuha sa lalagyan niya ng mga laruan. Halos himatayin ako nung iabot niya sa akin yung mga bulaklak. Sabi niya, pinabibigay daw sa akin ng lalaki. Tapos tinuro niya yung aparador na maliit na lalagyan nila tita ng DVD player. May lalaking nakakrouch doon. Takbuhan kami. Pinilit namin ni tita na buksan ang pinto. Yung mga kapitbahay na narinig ang mga sigawan namin, sumaklolo na. At 3 silang sumira sa may pinto. Papalabas na sana kami nung may sumitsit. Ganito kasi, paglabas mo ng sala, may maliit na altar na nakaharap sa may gate. May malaking krus doon. Sa ilalim ng krus na yun, bigla na lang, nandun yung lalaki. At inikot niyang parang ruleta yung krus. Nung tumigil sa pag-ikot yung krus, inverted na. Tinapos ko lang yung kontrata ko sa pabrika. Para kasing nakasunod na sa akin yung lalaki. Lahat ng makakita sa akin kahit sa trabaho mismo. May nakasunod daw sa akin na lalaki. Sinita nga ako ng bisor ko eh. Porkit daw ba close ko yung mga guard. Sinasama ko hanggang sa trabaho ang syota ko. Tapos ito pa, yung bisor ko na yun, pagkasita niya sa akin nung araw na yun, sa hapon na yun, inatake siya sa puso. Kaya hindi na ako nag-renew ng kontrata. Nagpaalam na rin ako sa tita ko. Kinuha ko lang lahat ng gamit ko at sumakay na papuntang terminal. 2 yung pinabayaran sa akin ng driver kasi 2 daw kami. Dun sa may jeep, inirapan pa ako ng ibang pasahero nung sabi ko, mag-isa lang ako. Paano daw yun? Nakaakbay pa raw sa akin. Ang sinungaling ko naman daw. Kaya yun, pagsakay ko ng bus, naiiyak na ako. Sa pinakadulong pangdalawahan ako umupo. Nung tinanong ng doktor kung saan ako, sumagot ako ng sa Pangasinan po. Nagulat ako sa sagot ni Manong sa akin. Wag na raw akong iiyak at pagkatapos ng kamiling, mawawala na yung asungot sa tabi ko. Nung nag-aral ulit ako sa may TSU, may naging instructor ako at sabi niya, Tarlac, Pampanga at Pangasinan ang pinakamaraming misteryo sa norte. Ayon pa sa kanya, sa mga probinsya ding yan medyo territorial ang mga elemento.